Okay. So tayo po ay dadako sa salita ng ating Panginoon. Paki-ready yung Jeremiah sa ating screen. Jeremiah chapter 23. Basahin natin ang verse 16 hanggang verse 22. Jeremiah 23, verse 16 hanggang 22. Okay. So tayong lahat ay tumayo, mga kapatid. Okay, let's all stand. Ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo: huwag ninyong dinggin ang mga salita ng mga propeta na nangaghuhula sa inyo. Sila'y nagtuturo sa inyo ng walang kabuluhan. Sila'y nagsasalita ng pangitain ng kanilang sariling puso at hindi mula sa bibig ng Panginoon. Kanilang sinasabing lagi sa kanila na nagsisihamak sa akin, sabi ng Panginoon, kayo'y magkakaroon ng kapayapaan at sa bawat isa na lumalakad sa katigasan ng kanilang sariling puso ay sinasabi nila walang masamang darating sa inyo. So nagbigay ng warning ang ating Panginoon, don't listen to the prophets. Ito ay sa panahon ni Jeremiah. Okay? Kasi yung mga propeta na nagsasabing sila ay nagsasalita sa ngalan ng ating Panginoon, ang sinasalitaan nila ay kabaliktaran doon sa mensahe ng Panginoong Diyos. Pero kung papakinggan mo, parang maganda yung kanilang message. Maganda yung kanilang mensahe. Kasi ang sabi dito, sa verse 17, ang sabi doon, kayo'y mga kakaroon ng kapayapaan. Di ba? Parang magandang message yan. Oo. Pero sila'y lumalakad sa katigasan ng kanilang ulo. Pero ang sabi ng mga propeta, kayo ay magkakaroon ng kapayapaan. Okay? Verse 18. Sapagkat sinong tumayo sa payo ng Panginoon upang makamalas at makarinig ng kaniyang salita? Sinong nakinig ng aking salita at nakarinig? Narito ang bagyo ng Panginoon, ang kaniyang kapusukan ay lumabas. Oo, ipu-ipong bagyo, babagsak sa ulo ng masama. Sabi ng propeta, kapayapaan. Sabi ng propeta, kaayusan. Pero ang totoong mensahe ng Panginoon ito, ipu-ipong bagyo, babagsak sa ulo ng masama. Okay, tuloy natin. Ang galit ng Panginoon ay hindi mapaparam hanggang sa kaniyang magawa at hanggang sa kaniyang maisagawa ang haka ng kaniyang puso. Sa mga huling araw ay lubos ninyong mauunawa. Hindi ko sinugo ang mga propetang ito, gayon may nagsitakbo sila. Ako'y hindi nagsalita sa kanila, gayon may nanghula sila. Ngunit kung sila'y nananayo sana sa aking payo, kanilangang naiparinig ang aking mga salita sa aking bayan at kanilang naihiwalay sa kanilang masasamang lakad at sa kasamaan ng kanilang mga gawa. Manalangin tayo, mga kapatid. Panginoon, samahan mo kami sa pakikinig ng iyong mga salita. Maunawaan namin ang lahat ng aming mapapakinggan ngayon. Ang iyong mensahe, ang iyong paalala, ang iyong babala sa bawat isa sa amin. Pagpalain mo ang iyong mga lingkod, ang iyong mga anak, na mabigyan namin ng pagpapahalaga ang bawat mensaheng na papakinggan po namin, lalo na sa mga huling araw. Salamat po, Panginoon, sa buong sanlinggo, sa mga pagpapalang ipinagkaloob mo sa amin. Salamat, Panginoon, kinikilala ka namin na pinagmula ng aming lakas at lahat ng aming iginiginhawa sa buhay.
Bilang pasasalamat sa iyo, Panginoon, ay amin pong ibinabalik sa iyo ang kapurihan, pasasalamat at ang mga handog na nauukol sa iyo. Sa pangalan mong dakila, hinihiling namin ang lahat ng ito. In Jesus' name we pray. Amen. Praise the Lord. Makakapuna po kayo mga kapatid. Later, i-remind nyo kasi hindi nakuha yung kanina, yung offering. Pero after the preaching, while we're singing the altar call song, you can march forward and give your offering. Then you can proceed at the altar at tayo'y manalangin, mga kapatid. Okay. So, Jeremiah, a weeping prophet, propetang tumatangis, umiiyak. Bakit siya umiiyak? Because of the condition of his nation and the condition of his brethren. Yung kondisyon ng kanyang bansa at yung kondisyon ng kanyang mga kapatid. And what is the condition during this period? Ano ba yung sitwasyon sa panahon na ito? At bakit si Jeremiah ay tumindig at nanghula para sa kanyang bayan? Ang kondisyon ay ang bansang Israel ay tumalikod sa Diyos. Sila'y sumamba sa Diyos-Diyosan. Tumalikod sa salita ng Panginoon. Hindi sila nakinig sa payo ng Panginoon. Tinalikuran nila ang matuwid na aral na ibinigay ng Diyos sa kanila at iniutos sa kanila na kanilang sundin sa buong buhay nila. Subalit, sila nga ay tumalikod sa salita ng Panginoon. Sumamba sa mga Diyos-Diyosan. Ano pa ang problema nila sa panahon na yon? Ang bawat isa ay nagkani-kaniyan ng kanilang lakad at ang inatupag ay ang sarili nilang interes. Kung paanong giginhawa ang kanilang sarili. At merong ilan na gumawa ng masama at nayurakan ang karapatan ng kanyang kapatid alang-alang lamang sa pag-asensyo niya o para lamang siya'y makaangat. At worse pa dito, sapagkat yung mga pinuno, kagaya ng hari, yung mga pari, at yung mga propeta, ay tumalikod na rin sa Diyos. At lumalakad sa mga bagay na hindi niloob ng Diyos na kanilang lakaran. Yung mga pastor ay hinayaan ang bansang Israel na mangalat instead na tipunin ang bayang Israel at dalhin sa paanan ng Panginoon upang sila'y turuan at upang lumakad sa kanyang salita. Yung mga pastor ay hinayaang mga atupa. Hindi na nagturo ng tama. Yung mga propeta naman, they prophesy not according to the word of the Lord. Ito nga inabasa natin, kabaliktaran ng mensahe ng Panginoon yung kanilang iniuhula. Kaya si Jeremiah ay tumatangis because of this condition. Pagtalikod sa Diyos, pagkakanya-kanya ng mga tao, pagkahumaling sa paggawa ng kasamaan, at yung mga leader ng bansa ay siya pang nanguna sa pagtalikod sa Diyos at paggawa ng kasamaan. And because of this, God revealed to Jeremiah the future of his nation. Inihayag ng Panginoon kay Jeremiah yung kasasapitan ng kanyang bansa. Ano daw ang mangyayari sa kanyang bansa? Ayon sa kanyang pangitain at sa mensaheng tinanggap niya sa Panginoon, ang bansang Israel ay babagsak. Magiging palaboy ang marami. Maraming mamamatay sa tabak, maraming mamamatay sa gutom. At ang mga nobles o yung mga lahi ng mga pari at hari ay magiging bihag sa isang bansa
na hindi kumikilala sa Diyos. Specifically sa bansang Babylonia. So kung sa iyo pinakita yung isang vision, halimbawa, sa panahon natin, kung nagkaroon ka ng pangitain o vision patungkol sa future ng Pilipinas, ano ang mararamdaman mo? Malulungkot ka rin. Hindi lang malulungkot, panghihinaan ka ng loob. Kasi dito ka nakatira, dito ka pinanganak, andito ang pamilya mo, andito ang mga kaibigan mo, kamag-anak mo. At kung makikita mo dun sa future, sa pangitain na ang bansang Pilipinas ay sasakupin ng dayuhan, maraming mamamatay sa gutom, maraming mamamatay sa tabak, at maraming mga Pilipino ay ma-exile sa iba't ibang panig ng mundo, hindi kaya maramdaman mo rin yung naramdaman ni Jeremiah at ikaw din ay tumangis. So yun yung konteksto ng prophecy ni Jeremiah about the fall of Jerusalem. Pero, alam nyo mga kapatid, ang Diyos nagbibigay ng mensahe, ang Diyos nagbibigay ng pangitain, nagbibigay siya ng prophecy. Dalawang bagay po ang prophecy, mga kapatid. Prophecy na whether you like it or not, pigilan mo man, wala kang magagawa, mangyayari at mangyayari yun. Okay. Ano yun? Definite yun. Tiyak. Yung sinasabi ng Panginoon na heaven and earth shall pass away, but my word shall not pass away. Mga kapatid, tandaan po natin ha, may mga hula sa ayaw at sa gusto mo, mangyayari at mangyayari, hindi mo mapipigilan. Isang halimbawa niyan, yung hula sa Matthew chapter 24. Kahit anong gawin pa ng tao, na sumigaw siya ng kapayapaan, kahit ano pang gawin niya at magbuo siya ng mga measure para ma-maintain ang kapayapaan like United Nations o ano pa yung mga pagkakaisa ng mga rehiyon sa isang kontinente, kahit pa gumawa sila ng mga measures, dahil sinabi ng salita ng Panginoon na ito ang magiging kondisyon ng ating panahon sa huling araw, wala tayong magagawa. Mangyayari at mangyayari yan. Okay. Yung mga dilubyo at lahat pa mga masasamang bagay na mangyayari sa mundo, pinarapisay sa Revelation, wala tayong magagawa. Mangyayari at mangyayari yan. Pero tandaan natin, merong hula, hindi design para mangyari iyon kung hindi itong hula na ito ay binigay ng Diyos as a warning upang wag mangyari yung isang bagay na dineclare ng Panginoon. At isang halimbawa niyan, itong prophecy ni Jeremiah. Actually, yung prophecy ni Jeremiah is to warn Israel, to warn the tribe of Judah, the southern kingdom, to return to Yahweh and to obey His laws. Dahil kung hindi, yung prophecy ng kanilang pagkabagsak ay totoong mangyayari. At alam nyo kung ilang taong nag-prophesy si Jeremiah? Isang generation. 40 to 50 years. Propeta siya ng nasyon ng Israel. Anong ginawa sa kanya kapag siya nag-prophesy? Kinulong pa nga siya eh. Pinagbawalan eh. Pinaresecute pa siya eh. Pero hindi siya tumigil sa loob ng around 40 to 50 years. Nag-prophesy, nagpahayag patungkol sa downfall ng Israel, patungkol sa judgment ng ating Panginoon. Pero anong ginawa nila? Hindi sila nakinig. Nagsawalang bahala po sila. Alam nyo, ang isang generation ay sapat. Ang 40 years ay sapat. Kung ikaw ay naniniwala sa Diyos
At kung nagkakaroon ka ng reflection kung ano yung mga ginagawa mong masama sa harapan ng ating Panginoon, ang tao hindi naman mangmang. Ang tao hindi naman yan sabihin mong bulag para hindi niya ma-realize kung ano yung kanyang pagkakamali. Lalo pat may nagpaalala sa'yo. Lalo pat may nagbabala sa'yo. Ultimong bata, di ba? Even a child is known sa kanyang puso kung siya ba ay matuwid o liko. Paano mo makikilala sa bata? Sa pamagitan ng kanyang gawa, di ba? Alam mo, bata, balaktot ang ginagawa. Madidiscern mo Nakikita mo At kahit bata, alam niya, tanungin mo siya, tama ba yung ginawa mo o hindi? Sabihin niya sa'yo, mali. Bata yun. How much more yung matanda? Pero si Jeremiah patuloy na nagpapaalala, patuloy na nagwa-warning, patuloy na nagpa-prophesy patungkol sa kasalanan ng Israel, patungkol sa kanilang pagtalikod sa Diyos, patungkol sa kanilang mga maling gawain. Pero nagpatuloy pa rin po sila. At ang masaklap ito, imbis na magbigay sila ng pansin doon sa mga warning, yung mga prophet ay nag-counter message doon sa message ni Jeremiah. At ano yung message nila? Kabaliktaran. Pag ganun, parang, tinotolerate nila yung kasamaan. Okay lang yan. Kapayapaan ang darating. Okay lang yan mga pinagagawa ninyo. Walang mangyayari sa ating masama. Ang buhay ay magpapatuloy. Ang kasaganaan ay magpapatuloy. Ang katiwasayan ay magpapatuloy. Alam nyo mga kapatid, hindi po ganun ang Diyos. Ang prinsipyo ng Panginoon, ang mali, kapag hindi mo kinalos, ang mali kapag hindi mo kinorek, lalo itong lalaganap. Kaya pansinin ninyo, ginunaw ng Panginoon ang mundo sa panahon ni Noah. Bakit? Kung hindi yan kakalusin ng Panginoon, kung hindi yan wawakasan ng Panginoon, pati si Noah, madadamay doon. May impluensyahan siya Sodom at Gomorrah, nakipag-bargain si Abraham. Panginoon, kung merong matuwid na 100, pababa na pababa. Hanggang dumating doon sa 10, gugunawin mo pa ba? Pero inisper ba ng Diyos yung Sodom at Gomorrah? Hindi. Bakit? Kasi kung hindi yan gagawin ng Panginoon, yung tindi ng kasamaan ng Sodom at Gomorrah, pati si Lot at yung kanyang pamilya, at maaring pati si Abraham, gagapang yan yung kasamaan. May impluensya ang lahat ng tao. Bakit iniutos ng Panginoon kay Israel na lipulin ang lahat ng mga taga-Kanaan? Lipulin. Di ba bumalik sila ng lupang pangako galing sa Egypt? Bakit ang utos ng Panginoon sa kanila, wala kayong ititirang buhay, lipulin nyo? Alam nyo bakit? Bakit kinakailangan lipulin? Kung hindi nila lilipulin yun, magagaya nila o mai-impluensyahan sila ng kasamaan ng mga taga-Kanaan. Ano bang kasamaan ng taga-Kanaan? Yung mga anak nila, iniaalay nila kay Molok sa apoy. Halimbawa, si Vivienne magsasamba sa Diyos, dadalhin niya si Tenten, iaalay sa apoy. At sa kanila, ano yun? Honor yun. Oo, ano yun? Isang sakripisyo yun bilang paggalang at pagsamba doon sa kanilang Diyos. Ano pang kasamaan ng taga-Kanaan? Normal sa kanila yung adultery. Normal sa kanila ang sodomy, yung paikiapid ng lalaki sa lalaki, babae sa babae. Ano pang kasalanan nila? Lahat ng mga karumal-dumal na gawain. Relasyon ng magulang sa anak, sexual. Magkakapatid. Yung incestuous relationship.
Normal yan sa kanila. Pagpatay, pangkaraniwan niya sa kanila, mga kapatid. So sobrang tindi ng kanilang kasamaan. Kaya anong ginawa ng Panginoon? Kinalos, winakasan, ginudge ng Panginoon. Na kung hindi yung gagawin, mga kapatid, lahat ng tao ay mahahawa at magiging masama. Gayon din dito sa panahon ni Jeremiah Pero ang Diyos ba'y malupit? Nakagaya na sinasabi nila na ang Diyos ay mabagsik? No. Bakit? Nagbigay siya ng space of repentance. Nagbigay siya ng pagkakataon na ang tao ay manumbalik sa Diyos. Sa panahon ni Noah, 100 years. Sa panahon ng taga-Kanaan, 700 years. 700 taon. Kaya lang, hindi pa rin nila ginrab yung pagkakataon. Israel, particularly itong Judah, ilang taon? Sa panahon ni Jeremiah, yung kanyang pangaral is 40 to 50 years. O plus yung nauna pang mga propeta. I-round up na lang natin, 70 years. Hindi pa pasapat yung 70 years na ginigising sila, pinapaalalahanan sila, nangangaral sa kanila ang propeta ng Diyos. Pero sa lahat, anong ginanti nila? Pinersekute nila yung prophet. At nagbingi-bingihan sila sa salita ng ating Panginoon. Ngayon, meron bang hangganan ang biyaya ng Diyos? Meron bang hangganan ang pag-ibig ng Diyos? Meron, mga kapatid. Kaya nga merong last days. May mga huling araw. Kumbaga, alam niyo, last days, bonus na lang yan Itong last days of the last days, bonus na lang ito. Para makahabol tayo, mga kapatid. Pero kung tayo magbibingi-bingihan, kagaya ng nangyari sa Israel sa panahon ni Jeremiah, mga kapatid, pag dumating yung takdang panahon, ay wala tayong magagawa doon. Mangyayari ang kanyang inihula at kahit ano pang pigil natin, wala tayong magagawa. Wala tayong magagawa. Kaya ano nangyari? Bumagsak ang Israel. Bumagsak ang Jerusalem at napailalim sa kamay ng kaaway. Ano nangyari? Maraming namatay sa sword, sa tabak. Maraming namatay sa gutom. At marami sa kanila ginawang bihag doon sa Babylonia. Anong dahilan? Katigasan ng kanilang ulo. Kaya alam nyo, mga kapatid, sa panahon natin, kung titingnan natin yung panahon po natin, nauulit ito nangyayari sa panahon natin. Merong 4 na bagay na pahiwatig o babala sa bawat isa sa atin na mababasa natin sa salita ng ating Panginoong Diyos. 4. At ito ay mga babala. Number 1 is spiritual decline. Number 2 is moral decline. Ecological and economic decline. Warning yun. Babala yun. Mababasa ba natin sa Bible yan? Kung papaanong sa panahon ni Jeremiah, nakita ni Jeremiah yung future ng Israel, at hindi niya napigilan na ito'y maganap o mangyari dahil yung mga tao ay hindi nagbalik loob sa Diyos. Alam nyo, sa panahon natin ganyan, yung future natin ay naselyuhan na. Yung future ng mundong ito. Yung future ng mundong ito ay nakasulat na sa Biblia. Matthew chapter 24. Book of Revelation. Yung eschatological writings ni Paul, yung mga sulat ni Paul na patungkol sa future, na magkakaroon ng pagtaliwakas,
Magkakaroon ng pagkalat ng kasamaan sa mundong ito. Yung mga signs of the last days. Dineclare na yan eh. Pinahayag na yan sa propeta ng Diyos. Silyado na yan mga kapatid. At ang tao, hindi mo na mapigilan. At dahil hindi mo na mapigilan ang kasamaan ng tao, wala nang ibang course pa kung hindi mangyari yung pagkabagsak ng mundo. Kasi tandaan po natin, ang mundong ito ay nabalot o napasakop sa pagkawasak, pagkasira. At ito yun mga kapatid, yung pagkasira na ito. Kaya nga kami mga pastor, ingat kami sa mga sinasabi namin eh. Kasi ang sabi sa Timothy chapter 4 verse 16, mag-ingat kami sa kilos namin, mag-ingat kami sa mensahe namin, kasi dalawa ang nililigtas namin, sarili namin at yung nakikinig sa amin. Hindi kami pwedeng mangaral ng salungat doon sa talagang mensahe ng Diyos. Kahit ang mensaheng ito ay masakit, we have no choice but to preach the message. Pero ano yung unang tanda sa Matthew 24, sa huling araw? Anong maglilitawan? Pansin nyo? Bulaang propeta, mga bulaang mangangaral. At sa huling panahon, maraming bulaang propeta, maraming bulaang mangangaral na ang ipapangaral ay kabaliktaran ng mensahe ng Diyos. Ayaw nilang sabihin yung impending judgment. Ayaw nilang sabihin yung pagkawasak ng mundo. Ang sinasabi nila sa mga tao ay, kabaliktaran. Prosperity. Peace. Blessings. Think positively. May magandang mangyayari sa future. May magandang kinabukasan ng ating bansa. Ang kasaganaan ay narito. Ang bagong Jerusalem ay narito, nasa Davao. Sa Ghana, ito ang modelo, ang gagayahin ng buong mundo. Yun ba ang sinabi ng salita ng Panginoon? Kaya kaming mga pastor, tiisin nyo ang hapdi at ang sakit. Kung minsan nangangaral kami ng mabangis, minsan nangangaral kami ng ang gamit ay tabak, minsan ay martilyo. Bakit? Kailangan tayong gisingin eh. Kailangan tayong paalalahanan. At ngayon, kung ating itutugma sa espiritual na kalagayan, ang panahon natin ngayon ay katanghaliang tapat na. Hindi na pwedeng matulog-tulog ang mga Kristiyano. Hindi na pwedeng magpalamig-lamig or relax pa at magpakatisod-tisod pa o intindihin pa yung mga bagay na ng sanlibutan because it is already high time. It's time to awake. Kung maniniwala ka, maniwala ka. Kung ayaw mong maniwala at kung ayaw mong makinig sa mensahe at sa babala ng Panginoon, it's up to you. Pero kinakailangan tayong magising. Bakit? The warning is true and the warning is sure. Kagaya sa panahon ni Jeremiah. Number 1 is spiritual decline. Spiritual decline. Ang sabi ng Bible, ang pagdating ng Panginoon, bago mangyari yun, magkakaroon muna ng pagtaliwakas. Ano yung pagtaliwakas? Falling away. Ito ay pagtalikod ng mga mananampalataya. Ngayon sasabihin nila, pastor, hindi totoo yan kasi dumadami ang Kristyanismo. 2 billion. Marami. Alam niyo mga kapatid, ang pagtaliwakas,
hindi binabase doon sa dami o bilang ng constituent ng isang reliyon. Ang pagtaliwakas, doon yan sa puso at isip ng isang tao. Ang tanong, may pagtaliwakas na ba ngayon? Kahit sabihin natin napakarami ng Kristiyano sa buong mundo. Pero ang katotohanan ay nagsasabing, sa dinami-dami ng Kristiyano, marami dyan hindi na totoong Kristiyano. Bakit? Tumalikod na sa matuwid na aral. Tumalikod na sa salita ng Diyos. At hindi tayo mga ignorante sa mga bagay na ito. Kasi ngayon, ang mga Kristiyano sumasamba sa Diyos-Diyosan. Hindi man sa ribulto. Tandaan natin, kung merong kang nilalagay na bagay sa harapan mo na mas higit sa Diyos, Diyos-Diyosan mo yan. Hindi lamang yan yung images, hindi lamang yan yung ribulto. Kapag pinaprioritize mo at binibigyan mong halaga ang mammon, that is your God. Kaya nga you cannot serve two masters. Ano yung kinontrast ng ating Panginoon? God, Yahweh, and mammon. Ano yung mammon na yun? Material, yaman ng mundong ito. At kung nariyan ang isip mo, nariyan ang puso mo, nariyan ang attention mo, at minsan wala ka ng panahon sa Diyos, wala ka ng panahon manalangin, wala ka ng panahon mag-ayuno, wala ka ng panahon dumalo sa gawain, at ultimong araw ng linggo ay nasa sacrifice mo, ginagawa mong Diyos yung mammon na yan, mga kapatid. So pagtaliwakas yun Pagtaliwakas. Sa anong anyo pa ang mga mananampalataya nagtataliwakas? Sa mga matuwid na aral na hindi na natin nilalakaran. Ano ba yung mga matuwid na aral na mababasa natin sa Bible? Magbigay lang tayo ng ilang halimbawa. Kasagraduhan ng kasal. Kanino ba isinasagawa ang kasal? Between male and female. Pero because of spiritual decline, anong ginawa ng mga Kristiyano na ngayon? Ultimong Kristiyano. Same-sex blessing, binabasbasan. Narinig nyo na ba yan? May nabalita na ba kayong kinasal? Lalaki sa lalaki, babae sa babae? Ano pa? Rinig ba? Medyo malakas yung ulan. Rinig sa likod? Okay. So ano pang halimbawa ng spiritual decline? Yung mga itinuturing ng Bible na masama. Lahat ng itinuturing ng Bible na masama, sa panahon natin, tinatawag na katanggap-tanggap. Abortion, gambling, ano pa, yung mga pleasures, mga bisyo. Sa panahon po natin ngayon, mga kapatid, ay pangkaraniwan na yan. At nilalakaran din at ginagawa ng maraming Kristiyano. But it's time for us to wake up and stand firm. At manindigan ipaglaban ang ating pananampalataya kahit ito pa ay ginagawa ng ibang Christian denominations. Another example of spiritual decline, yung binanggit nga natin kanina, the rise of false teachers and prophets. Iba't ibang turo, iba't ibang aral na hindi mo matatagpuan sa salita ng ating Panginoong Diyos. Another form of spiritual decline ay yung tinatawag na acculturation, na yung mga Kristiyano na supposed to be ay may sariling kultura at may sariling gawi. Yung mga Kristiyano ay nakikipag-mingle or sa buwatan
or nakikipag-compromise sa sanlibutan. Ano bang turo ni Paul? Be ye not conform to this world. Huwag tayong makipamatok sa pamatok ng hindi mananampalataya. Okay. That's another form of spiritual decline. Okay. Ano pa? Secularism, naturalism, and atheism. Magkamag-anak to eh. Magkamag-anak tong tatlong ito eh. Secularism. Alam nyo, the more ang tao nag-aaral, di ba? Sa mga university, nagkakaroon tayo ng mga degree, nagiging matalino ang tao. Sinabi ng Bible na sa huling araw, ang tao ay magiging matalino. Knowledge shall increase. At matalino naman na talaga ang tao. Okay? Kaya lang sa katalinuhan natin, nagkaroon tayo ng idea na lahat ng bagay is natural. Lahat ng bagay is material. So, ikinonfine natin ang ating kaisipan sa material na bagay. At hindi na tayo naniniwala sa spiritual. Hindi na tayo naniniwala sa spiritual. Okay. Secularism, naturalism, materialism. At ito pa sinasabi nila, tayo naman ay kagaya lang din ng hayop. Hanggang dito lang tayo sa mundong ito. Mamamatay tayo, babalik tayo sa lupa, and that's the end of the story. Wala na tayong pag-iral pa. Hanggang doon na lang yun. So pag ganun, ang kaisipan, bakit mo palulungkutin ang sarili mo? Di gawin mo na lahat ng bagay na magpapasaya sa'yo. Tikman mo na lahat ng bagay na gusto mong matikman. Gawin mo na yung mga bagay na magpapasaya sa'yo. Total, hanggang doon lang naman pala ang buhay ng tao. Yan yung kaisipan ng materialismo, ng sekularismo. At ang kasunod niyan ay ateismo. Hindi ka na maniniwala sa Diyos. Kaya alam nyo, dumadami ngayon ang mga hindi naniniwala sa Diyos. O yung mga tao na walang affiliation sa religion. Bakit? Kasi sa paniniwala nila, everything is purely material. At gaya lang tayo ng hayop na pagkatapos ng buhay na ito, mamamatay tayo, babalik tayo sa alabok. At wala na. Okay sana kung ganun. Tapos na yung kwento. Papaano kung hindi ganun? Mali yung taya mo, lugi ka. Ba't ka tataya doon sa isang ideology, sa isang kaisipan na hindi ka mananalo, hanggang doon ka lang. Wala kang chance. Ito nakakalungkot. Nakakalungkot. Falling away. Spiritual decline. Alam nyo ba may mga bansa sa Europa na dating Christian nation sila? Pero ngayon, mas marami ang atheist kaysa religious. Isang halimbawa niyan ay ang Czech Republic. Germany. At ang ilang mga bansa pa sa Europa. Mga Christian nation yan. Pero bakit dumadami yung bilang ng mga atheist? Kasi mga magagaling na sila mga matatalino na Kala nila lahat ng bagay ay kaya nilang ipaliwanag lang sa pisikal na paraan. At hindi natin namamalayan, yung kaisipan na ito ay gumagapang sa atin. Gumagapang sa panahon natin. Sa mga kabataan natin, maging sa mga matatanda sa atin, sa bawat isa sa atin. Sa anong paraan ito gumagapang? Sa anong paraan ito pumapasok sa atin? Magsisimula ito sa pagbaba at kawalan ng kamalayan sa espiritual na bagay. Magsisimula yan sa yung wala kang gana,
Magsisimula yan sa hindi ka nananalangin. Magsisimula yan sa hindi ka dumadalo sa mga gawain. Pagkatapos niyan, mamamanhid ka na. Hindi ka na nagigilty. Wala ka nang nararamdaman patungkol sa kahalagahan ng salita ng Diyos o kahalagahan ng mga espiritual na pagtitipon. Falling away na yung kasunod niyan, mga kapatid. Pero tandaan po natin, ito ay warning, babala sa bawat isa sa atin. Stay focused. Keep your eyes on Jesus. Read your Bible. Pray. Dahil ang kailangan nating pagtingin sa ating panahon ay ang espiritualidad ng bawat isa sa atin. Dahil ang panahon natin ay nababalot ng materialismo at ng carnality. Materialism and carnality. Papasok tayo doon sa pangalawang sign. At ito yung moral decline. Moral decline. Anong meron sa moral decline? The love of many shall wax cold, and men shall be lovers of self, and lovers of money and pleasure. So pag ikaw ay naging nasakop ka ng ideology ng materialismo, di matter, di ba? Matter, physical. Physical. Okay? Matter, physical. Pag doon ka nakafocus, alam nyo kung anong kasunod yan? Moral decline. Bakit moral decline? Kasi ang isip mo nasa physical, nasa material, nasa katawan na ito. Kung nasa katawan na ito ang isip mo, ano nga hanapin mo? Pleasure. Ang hahanapin mo ay ano yung magpapaligaya sa sarili mo. Kaya nga in the last days, dito kayo tingin, in the last days, magkakaroon ng pagbagsak ng moralidad ng tao. Ang pag-ibig ng marami manlalamig. Bakit manlalamig ang pag-ibig ng marami? Kasi materialismo nga. Yung materialismo na yan, nakasentro sa sarili. Matter. Ito yun, oh. Matter. Material. Selfishness. Kung aware kayo sa pagbabago ng ating society, nag-shift na tayo. Nag-shift na tayo. Yung sinasabi ng Bible, wala nang katutubong pag-ibig. Okay? Explain natin. Noong unang panahon, ang paraan ng pamumuhay natin ay communal. Tama, Kayil? Communal. May malasakit. May pakikipagkapwa-tao. Yung kapitbahay mo doon sa 300 meters away, kilala mo. Tumutulong ka sa matanda, lalo na pag kapitbahay mo. Nagbibigay ka ng ulam. Nakakahingi ka ng tulong. Communal tayo. Kinakamusta ka? Mare! Kamusta? Communal tayo eh. Tapos, ang tradisyon natin, yung isang pamilya, sa paglaki ng kanyang pamilya ay nagsasama-sama. Compound. Di ba? Tingnan nyo, doon, punta kayo sa lugar nila Sister Celi. Magkakapatid yan eh. Di ba, Sister Celi? Yung sa lugar ninyo. Oh. Ganyan noon. Communal tayo. Ano pa? Familial. Mataas at malalim ang pagpapahalaga natin sa pamilya. Yung paggalang at pagrespeto at pagtulong sa magulang. Di ba? Ganyan tayo.
Yung takot sa nanay at sa tatay. Ba't nagtitingin na kayong mag-ama? Si Josiah at si Brother Joshua. Yung pagmamahal at sakripisyo ng mag-asawa, hindi yan naghihiwalay. Isipin nyo si Abraham, yung asawa niya, di ba? Si Sarah. Hanggang namatay si Sarah eh. Tapos saka lang siya nag-asawa ulit eh. Pero ngayon hindi eh. Buhay pa yung isa eh. Nag-aasawa na. May mga magulang talagang nagsasakripisyo, ibinubusang lahat alang-alang sa anak. Nagsasakripisyo. Pero ngayon, may mga magulang na, I'm sorry may mga magulang na pabaya. At may mga magulang, kagaya sa panahon ng lumang tipan, na iniaalay yung kanilang anak kay Molok, inaalay sa apoy. May mga magulang ngayon, inaalay yung kanilang anak sa apoy, hindi literal, kung hindi ibinubugaw, ibinubuyo, para lamang sa pera. Hindi nyo pa narinig yan? Tanungin nyo si Pastor Carl sa Pagsanhan, may mga nanay dyan, binubugay yung anak nila sa mga Koreano. Hindi nyo ba nabalitaan yung mga magulang ay binubugaw ang anak nila sa internet dahil dito? May mga malasakit pa ba tayo sa kapwa natin? O dumarating tayo sa panahon kagaya ng mga Europyano at mga Amerikano na 15 years na ni hindi nakakausap yung kapitbahay? Bakit? Ba't ganun ang nangyari sa panahon natin? Bakit sa panahon natin, maraming broken family? Maraming dysfunctional family? Maraming blended family? Bakit ganun sa panahon natin? Moral decline. Dahil wala nang katutubong pag-ibig at ang tao nakasentro sa sarili. Bakit sa panahon natin, maraming kabataan ayaw mag-asawa? Nagsasama lang, pero ayaw gamitin yung salitang marriage. Sa ibang bansa, ganyan. Sa Europa. Bakit ayaw nilang magkaanak? Hindi sa gastos. Ayaw nilang magkaanak kasi sa gabal. Maaapektuhan yung kanilang gimmick sa gabi. Maaapektuhan yung kanilang mga lifestyle. Maaapektuhan yung kanilang kaligayahan. Kaya sa kanila, yung anak ay sa gabal. Kaya marami dyan, ang anak isa, dalawa. Yun. Bakit? Kasi sa kanila, threat sa kanilang karir. Bakit nagkaganon ang panahon natin? Dahil yung moralidad at kaisipan ng tao ay makasarili. Bakit laganap ang krimen, ang kasamaan? Because ang tao ay naging maibigin sa salapi. Maibigin sa kalayawan. Marami ng pera ay pa rin tumigil. Milyon-milyon na eh. Kahit ipamana pa nila sa anak nila, hindi kayang ubusin ng anak. Pero bakit ayaw pa rin tumigil? Kasi ang malakas sa panahon natin ngayon ay individualism. Individualismo. Kanya-kanya. Basta ako ligtas, bahala ka sa buhay mo. Basta ako may pagkain, basta ako masaya, bahala ka sa buhay mo. Moral decline. Ecological decline. Hindi ko na kailangan elaborate pa ito. Pero alam nyo naman ang ating kagubatan ay kalbo na. Ang ating mga karagatan, ilog ay polluted. Kung bakit nagkakaroon ng mga salot, peste, dahil sa kawalan ng balanse ng ating ecosystem. Okay? Economic decline, kahirapan.
Crisis due to war and conflict. Crisis due to modern technology. Paano nagkaroon ng crisis dahil sa modern technology? Dapat nga giginhawa Pero bakit? Bakit nakakadagdag ito sa crisis pagdating sa kabuhayan ng tao? Ito, tingnan nyo ha. Noong unang panahon, para makakuha ka ng aerial view, uupa ka ng helicopter, pilot, cameraman. Di ba? Magkano yung babayaran mo? Kailangan may helicopter. Magkano helicopter? Gasolina nun. Kailangan may piloto ka. Tapos may cameraman. May assistant pa yun. Babayaran mo yun, makakuha ka lang ng aerial view. Ngayon, 5,000 lang yan. Drone. Di ba? Tas, hindi mo kailangan ng pilot ikaw na lang magkocontrol. Di wala nang trabaho yung pilot, wala nang trabaho yung cameraman. Nung unang panahon sa mga production line, paggawaan ng kotse, sasakyan, mga tao yan, mano-mano. Merong mag-assemble ng makina, may mag-assemble ng body, merong magpipintura, merong maglalagay ng mga gamit sa loob. Ngayon, robot. Robot. Paano yun? Mawala ng trabaho yun. Kaya sa Amerika, basahin nyo sa Amerika, napakaraming company nagsara. Napakaraming company nagsara. Bakit? Samantala tumataas ang technology. Pero bakit ganun? Yung mga nagtatrabaho sa opisina, yung mga janitor, mawawalan ng trabaho Bakit? Work from home na. Wala nang lilinisin. Yung trabaho ng sekretary, mawawala na yun. Bakit? Si AI nariyan na. Si AI nariyan na. At noon, yung science fiction na napapanood natin ng mga robot, andyan na yung mga robot Diba? Nakakausap mo. At ito ang masaklap. In 10 years time, ang sabi nila, mahigitan na tayo ng AI. Actually, nakikita na natin Unti-unti na tayong nahigitan Ang pastor nga ngayon hindi na mahirapan gumawa ng sermon ng preaching. Alam niyo bakit? I-type mo lang sa AI, sa ChatGPT, make me a sermon about John 3:16. Sinubukan ko Buo, kumpletong sermon. May verse, may introduction, may body, 1, 2, 3, 4, may mga supporting verse, may conclusion. Kompleto. Mas maganda pa sa gawa ng pastor, ng tao. We're living in the last days. Alam nyo, itong mga ito ay mga babala, hindi na sa bibig ng propeta na kagaya ni Jeremiah, kundi sa pamagitan ng salita ng Diyos na nakasulat. It is written. Nasulat na ang sabi doon, sa mga huling araw, ito makikita ninyo. Bago dumating ang wakas, bago dumating ang paghatol, bago dumating ang araw ng Panginoon, ito ang mangyayari. Pero mga tao hindi nakikinig. Ang mga Kristiyano binabaliwala. Ang mga Kristiyano, pagdating sa Panginoon, parang walang lakas, laging may dahilan. Pagod ako, puyat ako, busy ako, may gagawin ako, may invitation ako, magkakasakit ako.
Marami tayong dahilan, mga kapatid. Pero kung naiintindihan natin yung kahalagahan ng panahon at naiintindihan natin gaano kaiksi yung time na nasa atin, at kung naiintindihan natin na ang judgment at ang masasamang bagay na mangyayari sa mundo ay hindi design para sa'yo. Hindi yan para sa atin eh. Dahil hindi naman tayo tinalaga ng Panginoon para mag-suffer ng mga consequence na yan na babagsak sa mundo. At kung naiintindihan mo how great is your reward, hindi ka magdadahilan eh. Hindi ka magdadahilan. Mag-share ako sa inyo hindi para magyabang. Patotoo lang ito. Hindi naman tayo naka-live, ano? Okay. Patotoo lang ito. Alam nyo mga kapatid, kung kapaguran at kaabalahan, busy, lahat tayo busy. Pero kung hindi talaga natin lalagyan ng oras yung Panginoon, at kung hindi natin itutuon ang ating isip sa spiritual na bagay, at pagaganahin natin yung materialismo, yung carnality, mga kapatid, hindi tayo lalago. Hindi tayo uusad sa paglilingkod sa ating Panginoon. At hindi tayo makakapasok sa Kanyang kaharian. Lahat tayo busy. Tuesday, birthday ni Sister Lisa, bumiyahe kami ng Mindoro para magturo sa mga pastor. Bumalik kami Wednesday. Thursday, may online class. Meron sa tanghali, meron sa gabi. Friday, nag-orientation tayo sa mga estudyante sa Cavite. Binisita namin yung kanyang kapatid. Saturday, merong Bible study kila Sister Ningning. Tapos wala kang kain. Dahil kinakailangan mong mag-prepare. Di ba? Nanglalata ka. Pero kung hindi mo gagawin, kailan mo gagawin? At kung hindi mo gagawin, sinong gagawa? Kung hindi magsasalita si Jeremiah, sino magwa-warn sa kanila? Kung hindi magsasalita sa Jeremiah dahil may mga banta sa kanila, sino magsasabi sa kanila ng mensahe ng Diyos? At alam nyo ba, may pinagagawa sa inyo ang Panginoon na ito lamang yung pagkakataon mo na gawin dahil ang oras, hindi natin alam kung hanggang ilan pa yung natitira sa atin. Nakafocus tayo sa mga plano natin, mga goal natin sa buhay. Okay yan. Tari tila ikam, sabi ng Panginoon. Mag-aral ka. Pero tandaan mo, kahit sabihin mong masyado kang abala sa pag-aaral mo, may puwang pa rin dapat ang Diyos sa buhay mo. Maring sinasabi mong, mahalaga itong pagtatrabaho ko. Yes, di ko naman sinabing tumigil ka eh. Magtrabaho ka, kailangan mo yan. Pero tandaan mo, 6 na araw sa'yo, yung isa itira mo sa Panginoon. Meron tayong 24 hours. Hatiin mo sa 3, 8. Yung 8 oras, itulog mo. Huwag ka nang humirit pa. Sapat na yung 8. Yung 8 oras, ipagtrabaho mo. May natitirang 8 para sa sarili mo. Pwede bang bumawas doon sa 8 na yon para sa Diyos? Di ba sabi ng Panginoon, 1 oras man lang? Di ba? 8 oras pagtulog, sarili mo pa rin yun. 8 oras trabaho, sa sarili mo pa rin yun. May 8 oras na natitira. Pwede bang makahingi ang Diyos dyan ng 1 oras? Yung talagang oras na talagang worthwhile, yung talagang may kabuluhan, yung talagang oras na merong value. Hindi yung narito ka na nga sa gawain ng Panginoon, sumasamba ka, pero ang hawak mo, cellphone pa rin. Pagbabasagin niya mga cellphone na yan.
Hindi yun, nasagawain ka ng Panginoon, ilang oras na nga lang ito, dahil hindi naman talaga araw-araw, be honest, hindi naman talaga araw-araw nakapagbigay tayo ng isang oras. Ito na nga lang, babawi tayo dito, Sunday. Tapos, naglalaro pa ang bata. Oh. Anong pang ginagawa? Kung ano-anong sinusulat o ginagawa. Bumubulong. Mamaya may meeting tayo. Mamaya may isi-share ako sa iyo. Kikita ka rito. Nakukuha niyo ba yung point? Sa 8 oras, minsan, wala pang natitira sa Diyos. Kaya nga, china-challenge ko kayo eh. Alam nyo, para masupil ang carnality. Masupil ang carnality. Kumain lang kayo ng 3 beses isang araw. Walang merienda. Subukan nyo lang. Diyan kayo magsimula. Walang merienda. Okay? Pangalawa, masupil ang carnality. Pagising mo sa umaga, magpatugtog ka ng Christian song. Magbasa ka ng Bible. Wala ka pang ibang gagawin. Yan ang unahin mo. Magbasa ka ng Bible, magmuni-muni ka, manalangin ka sa Panginoon. Maglaan ka kahit 1 oras. Sa umaga. Ano pa? Pagdating sa gabi, bago ka matulog, magnilay-nilay ka, ano yung mga nangyari sa buong isang araw. Nakarating ka ng ligtas. Diba? Yung mga anak mo ay ligtas. Nakakain kayo ng maayos. Another day, natapos ang isang araw, buhay ka. Diba? Pasalamat sa Panginoon. Ano pa? Basahin mo ang Bible. Basahin mo. Kasi alam niyo, yung mga gawain na yan, sinusupil mo yung laman. Nilalagyan mo siya ng hangganan. At sinasabi mo sa kanya, hindi lahat sa'yo. Kasi sa huling panahon, ang tao'y makasarili. Pag hindi ka nagakbang at hindi mo ginawa yan, walang matitira sa Diyos. Tandaan ninyo, si Eva at Adan dyan bumagsak. 99.99% ng mga halaman, mga puno na naroon, kanila, isa lang pinagbawal ng Diyos. Ayun lang yung hangganan nila. Lumampas pa, kinain pa yung pinagbabawal. 24 hours. Ang sabi ng Panginoon, hindi nyo baga magawang manalangin kahit 1 oras man lang? 1 oras na nga lang, nilampasan pa. Yung honor the Lord with your substance. Di ba? Honor the Lord with your substance. Yung pinakamalaking bahagi sa'yo, yung maliit, kanya, nilampasan mo pa. Sinaklawan mo pa. Nakukuha niyo yung point? Ay, salamat, nakalimutan. Pero kung alam mo yung para sa'yo, alam mo yung para sa Diyos, mga kapatid, ibibigay mo yung the best para sa Kanya. Dahil wala na tayong ibang oras para gawin kung hindi ngayon. Matutulad ba tayo sa Juda? Na 40 years, 50 years, 40 taon, 50 taon, patuloy na paalala, warning, babala. Hindi pa rin sila namulat sa kanilang mga pagkukulang at pagkakasala sa Diyos at nagpatuloy sila sa kanilang maling gawa. At nagulat na lamang sila isang araw, lumusob ang hukbo ng Babylonia at maraming pinagpapatay sa kanila. Giniba ang kanilang wall, giniba ang kanilang templo. At ang mga natira na mga matatalino at mga mahitsura dinala sa Babylonia. Sila Daniel, di ba? At yung iba pang mga nobles, mga matatalinong tao, mga pantas, sila lang yung dinala. Mga kapatid, this is our last chance. Our last
hope. Makinig tayo sa warning ng Diyos. Huwag nating baliwalain. Kung magsiserve ka, mag-serve ka na ng the best. Kung aawit ka, umawit ka na ng the best. Kung ano yung ministry na nilagay sa iyo ng Panginoon, ipagamit mo na ng the best. Gawin mo na. Kung ano yung meron tayo na magiging kapurihan ng Diyos, ibigay mo na sa Kanya. Because this is our last chance. Ito yung natitirang panahon para sa atin na ipaglingkod natin sa ating Panginoong Diyos. Tayong lahat ay tumayo, mga kapatid.